Sa Bully World, what's up mga kamamaw? Ayan na, ipapakalala na natin ang mukha ng HL Bullies. But before that, isang malamamaw na intro naman dyan. Na mga kamamaw, ipapakilala na natin ang unang American Bully ko. Please welcome, Hera! Ayun na nga mga kamamaw, nakita nyo na si Hera, diba? Ang tanong, saan ko ba nakuha si Hera? Si Hera po ay nakuha ko sa Yorkton, which is nag-halfway lang drive kami ni Mrs. para i-pick up si Hera sa breeder. Ang color ni Hera ay isang blue tri, which is, diba sinabi ko sa inyo sa first vlog na mahilig ako sa tricolor na American Bully. Ang gender ni Hera at ang size ni Hera ay, narinig nyo ako guys, Hera, it means female siya. And then ang size ni Hera is 15.5, which is pasok pa rin siya sa kategory ng American Pocket Bully. Ano nga ba ang temperament ni Hera? Actually si Hera, nakikita ko naman sa aso ngayon is malakas ang drive niya sa whistle. Usually tinry ko siya ng bola, tinry ko siya ng mga toys, pero wala eh. Pero iba ang drive niya pag once na pumito ako, matik talaga titingin yung asong yan. And then when it comes to temperament, masasabi ko talaga si Hera is malambing na aso, usually sa mga tao. Kasi nga, nung binili ko siya, first na bagay na itinuro ko sa asong to is matuto siya sa ibang tao na para kahit paano, panatag ba ako na alam ko kahit makawala yung aso ko sa labas, alam ko na pakaramdam ko na hindi siya makakasakit ng ibang tao. And then usually sa mga aso din, nilalapit ko siya. Kumbaga by on my experience, talagang isinubo ko siya, na itinry ko siya na ilapit minsan sa mga aso na parang minsan kinakabahan din ako. Kasi nga sa totoo lang, syempre ayoko rin ng parang nakakapirwisyo tayo ng ibang tao eh, which is lalo na yung mga owner ng mga aso. Alright. So at the end of the day, nare-realize ko na dapat ang aso pala is hayaan nyo lang sila maglapitan, which is ang parang nagkakaamuyan sila, nagkakakilanlan sila. Doon mo pala makikita na parang kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman na akala mo pag lumapit yung aso mag-aaway na, hindi. Actually talaga kasi sa mga aso, nasa nagtuturo yan, nasa owner yan, kung gaano kabait ng isang aso. Walang aso pong salbahe, ulitin ko po sa inyo. Like si Hera, every time na makakita, lalo na yung mga kapitbahay namin, naku, tatakbo talaga yan para magpapet. Ang masasabi ko lang kay Hera, parang unlipet. Gusto talaga niya, lagi siyang ipinepet ng mga tao. Napakalambing na aso na Hera, sa totoo lang. Ayun na mga kamamaw, nakita niyo na si Hera, diba? Ngayon, eto naman ang pangalawang aso ko. Please welcome, Legend. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much. Sino ba si Legend? At saan ko ba nakuha si Legend? Actually, si Legend nakuha ko sa Quebec. Na ang owner, ang breeder niya ay si Kevin Godbout. Saludo sa'yo, Kevin Godbout. Napakalupit mong breeder. Si Legend po ay isang champagne color na American Bully. Ang size ni Legend mga kamamaw ay
16 inches, which is pasok pa rin siya sa category na American Pocket Bully. Ang gender ni Legend ay isa po siyang male, and then 10 months old na po siya ngayon. When it comes to the parent ni Legend, masasabi ko 100% napakabait ang bata ko ngayon. Sobrang napakalambing. And then, ang drive niya is whistle din. Which is, tinry ko din siya sa mga ball katulad ni Hera at sa mga toys. Pero hindi eh. Iba talaga pag nag-whistle. Super attentive talaga ng asong yan. Si Legend, kung nakuha ko siya kasi kahit papano, may experience na tayo kay Hera eh. So parang kung ano yung natutunan ko nung baby pa si Hera, in-apply ko lang din kay Legend. Like ng mga basic na bagay, like na paano pa pupunin, paano pa uwiwiin, which is kahit pa paano nakapag-adjust na ako, hindi katulad nung kay Hera. Nung nakuha ko siya talagang kumain talaga ng oras, panahon. Pero nung kay Legend, sandali na lang eh. In just stop, alam ko na agad ang gagawin ko. Alam ko na mga pagkakasunod-sunod o mga guidelines para maalagaan ko ng maayos si Legend. Then ngayon, makita nyo naman ngayon mga kamamaw. Kaya nga ang pangalan ng vlog ko is mga kamamaw, which is ipinangalan ko siya based sa itsura ni Legend. Diba ang laki niya? Ang height ni Legend is, huling sukat ko is 24 inches na siya. Yung headpiece niya, napakalaki. And then, nakita mo naman yung buto. Compact talaga yung aso natin, which is parang sa akin, nagmumukha siyang extreme talaga. Parang category din siya ng extreme. Pero usually, hindi naman talaga siya kasama sa category sa American Bully International. Ang alam kong accredited lang is Pocket, Standard Classic, tsaka XL lang eh. Alright. Usually sa Pinas na merong extreme talaga eh. Pero dito, wala naman siguro talaga nun. Actually, talagang iba yung American Bully talaga eh. Talaga napakabait, malalambing na aso talaga. Tsaka sa laki ba naman nila ngayon eh, maisip mo bang ganun kababait yung mga aso ngayon? Sobrang mamahalin mo talaga, mapapamahal ka sa sobrang bait at lambing ng mga American Bully. When it comes to Hera and Legend, kasi nung una talaga, usually naman pag mga papi, malilikot yan eh. Makukulit yan, talagang takbo ng takbo. Laro ng laro sa labas. And then, marirealize mo siya habang lumalaki pala, nagmamature din pala sila. So ngayon si Hera, it's more playtime siya, pero pag nasa bahay siya, tahimik lang siya, nakahiga lang, natutulog lang. Si Legend nga madalas kumukulit sa kanya ngayon eh. Pero si Legend ngayon medyo nagmamature na rin siya. So parang dating, pag umuwi ako ng bahay ngayon, tamang babatingin ka kasi malambing mga aso eh. Pero mga after 10 minutes nang inano kanila, ginrit ka nila kasi nga parang ikaw nga yung alpha, di ba? Makikita mo nakahiga na lang sila, which is parang maghihintay na lang sila kung gusto ko silang ilabas mamaya kasi actually yung oras ko pagdating sa mga aso, and then sa pamilya ko din, sa misis ko din, sa anak ko. Parang inahati ko siya based on everyday na routine ko sa pang-araw-araw. Pero syempre, lagi meron tayong oras dyan sa mga American Bully. Binibigyan natin sila ng time to play. Alright. And then time like mga running, mga exercise. Kailangan kasi nila yan eh. Parati sa gabi, Alright. matutulog na lang sila. Hindi sila yung parang aligaga na parang hindi pa sila pagod, kailangan gusto pa nila maglaro. Ganun dapat ang gagawin natin sa mga aso natin. And then syempre, aralin din natin, which like sa American Bully kasi, yun nga sinabi ko sa inyo nung nakarang vlog, patakboyin mo lang sila ng 1 hour. Sabi ko sa inyo, sa gabi, ang himbing ng tulog, pati kayo mahimbing ng tulog, mas makakatulong sa inyo yun. Hindi lang sa mga aso. Lahat kayo makakatulog na mahimbing. Alright. Sa gabi. Yun lang masasabi natin. Dagdag kaalaman muna tayo mga kamamaw. Alam nyo ba na si Denmark Estacio ay isang American Bully handler sa Pilipinas? Tama mga kamamaw. Ang pagiging handler niya ay pinagpatuloy niya dito sa Canada, pero sa pagkakataong ito ay hindi lang American Bully ang kanyang hinahawakan, kundi all breed dogs na rin. Nakakamangha, di ba?
Sa kasalukuyan, si Denmark Estacio ay may alagang American Stafford Terrier na nagngangalang Mia. Si Mia ay nakakuha ng titulong MVPIS o Multiple Best Puppy in Show at MVPG o Multiple Best Puppy in Group all over Canada. Amazing, di ba? Ayan, ipi-play pa natin ang mga videos and photos niya while they're on the show. Siyempre, hindi magpapahuli ang inyong lingkod. Mga kamama, okay na. Napakita ko na sa inyo ang mukha ng HL Bullies. So ayun mga kamamaw, dito na matatapos ang ating second vlog. Ang tanong, ano ba ang susunod na vlog natin? Very interesting to mga kamamaw. Ipapakita ko sa inyo ang daily routine, which is pagising ko pa lang sa umaga hanggang matapos ang araw, kung ano ang ginagawa natin kasama ang mga American Bullies natin. So please, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you on my next vlog.